So dalang-dala ko ang aking ADV 150 na merong bagong sapatos, ang Michelin Anaki Street. So ito, susubukan natin, break-in period pa to. Susubukan natin ngayon kung maganda ba talaga. Lalong-lalo na maganda yung panahon, mainit. So hindi maulan. So try natin sa medyo hindi ganun kahaba na twisty, siguro mga around 10 kilometers lang to pa downhill. So susubukan natin kung gaano ba kaganda yung performance nito sa ating ADV. So for the last 3+ years, ang gamit ko na gulong is yung stock lang na Federal ng Honda. So this time, first time ko to na gumamit ng Michelin. So try natin kung ano ba yung magiging performance niya dito sa twisties downhill. So typically nakukuha ko ang twisties na to around 10 minutes. So hindi naman gaano kabilisan yun natakbo, pero siguro less than 10 minutes kung bibilisan talaga. Pero titingnan lang natin, depende sa performance ng gulong na to. Syempre nasa break-in period pa tayo. Try lang natin alalayan at obserbahan kung ano yung magiging performance nito. So tis-tis na tayo, samahan nyo ako. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga first hand impression ko sa gulong na to. Ayan, unang liko. So far, ang dali niyang mag-transition patagilid. Pag linya, maganda yung transition niya. Dito naman sa kanan, subukan natin. Ayun, merong kanal na ginagawa. Ayan. Saka ang dali niyang i-maintain yung linya niya. Hindi ganun kahirap. Mararamdaman mo na talagang sumusunod lang siya sa input mo. Walang unnecessary na galaw. Ito. Oops, baka mayroong buhangin. Meron nga, konti. So takbong tama lang, takbong 70 plus lang. Hindi ganun kabilis. Hindi naman kailangan magmabilis. Break-in period pa tayo. So 79 na tayo ngayon. Saka stability wise, maganda. Maganda yung pagiging stable niya sa, hindi naman ganun nga bilis, pero so far tingin ko kahit bilisan ko to, magiging stable talaga siya. Ayan. So ramdam ko na, yun nga yung sinabi ko kanina, ang dali niyang mag-transition patagilid. Tapos ang liit-liit lang ng input mo, na-maintain na niya yung linya niya. So tingin ko pabor to sa mga delayed na entry ko sa corner, delayed apex. Kumbaga parang ganito, delayed. Tatagalan ko yung pag-entry sa corner para kitang-kita ko yung direksyon ng pupuntahan ko, or yung corner, or direksyon ng corner. Ayan. Yan, 80 na tayo. So far napaka-stable. So downhill na part to, paborito ko to dito kasi sunod-sunod yung mga kurbada dito. Yan, ang dali niyang ilin talaga, yung transition niya ang dali. Ayan. Woohoo! O yan. So far, ang ganda. Ang ganda ng stability niya sa corner. Kapit na kapit. Yun. Yan, ito malalim na corner to. Dali lang. Well, given naman na smooth ka rin sa throttle application.
syempre hindi natin pwedeng bigla-biglain lang. Kahit na maganda yung gulong natin, andun pa rin yung pagiging smooth natin sa ating silinyador. So magpagal lang tayo dito kasi medyo maraming tao dito usually. Although sa ngayon hindi naman marami yung nakikita ko. So ayan, naka 81 na tayo. Yuhuu! Medyo mabuhangin tong part na to. Delikado to pag umuulan kasi alam kong medyo madulas tong lugar na to kasi may mga lupa. Ayan, garbada ulit. So far so good. Kaya pala nung isang araw nung hiniram to ng kapatid ko, sabi niya, ang ganda ng gulong mo. Siyempre sabi ko naman, maganda rin kasi yung presyo. By the way, ang presyo nito set, pagkakalam ko around 6,000 plus. Di ko lang sure kung magkano yung plus na yon, nakalimutan ko. Basta around 6,000 plus. Yung front na gulong around 2,900 yata. Tapos 3,000 something yung likod. Yun, medyo kailangan na natin magbagal. So continue natin mamaya pag naka-overtake na tayo. So ayan, naka-overtake na tayo. Andito na tayo ulit. Actually malapit na tayo. So tingnan natin. So far 75 yung takuha natin, 76. Ayan, tis-tis ulit. So walang problema sa mga corners, maganda. Well, ito pakaliwa. Iyan. Siyempre nagde-trail braking din tayo. Ayan, trail braking. Ito, kanan naman. Or kanan, kaliwa. Kanan, ito pala kanan. Kaliwa pala yon kanina. Ayan. Sarap niya itagilid. Parang yung input mo ina-amplify niya para hindi ka na, yun nga sinabi ko kanina, hindi mo na kailangan pang masyadong mag-effort para sa pag-lean, sa pag-corner. I guess it has something to do with yung profile ng gulong. Pabilog kasi tong gulong na to, rounded yung gilid. Di katulad ng dual sport ko dati na parang merong mga anggulo sa gilid yung knobs niya. Ito pabilog. Kaya siguro ganun. Naninibago nga ako yung pinakaunang araw tong sinalpak ng anggulong na to eh. Kasi iba yung karakteristik ng handling niya. Yun nga, less yung effort mo sa corners. Yun lang, na traffic tayo dito. Sana wala yung mga sasakyan na nasa harap kasi masusubukan natin dito sa corner na to. Anyway, overtake tayo. Mapagil sila. Ito, corner tayo. Ayan, grabe itong corner na to. Okay, 74 na. Bilis nating mag-transition kasi. Ayan, 80 plus 83, 84, 85.
Ayan. Sarap. Yan. Woohoo! Yan. Oo. Malapit na tayong magtapos sa Twisties. Ilang Twisties na lang yung nasa harapan natin ngayon. Anyways, so far masasabi ko lang kung performance lang yung pagbabasehan dito sa mainit na lugar. Hindi ko pa naman to nasubukan na umuulan. Nasubukan ko na basa yung daan, pero hindi talaga yung talagang buhos yung ulan kasi kakatapos lang ng ulan nun. Makapit naman siya, pero iba pa rin talaga pag ganito na yung panahon mainit, dry yung kalsada. Napakaganda na performance ng gulong to. So aside sa siguro sa performance, siguro yung isa na lang na question dito is kung magtatagal ba siya. Siyempre, yung dati-rating gulong ko na stock lang ng Honda, last around 6,000 to 8,000 kilometers lang yung likod na gulong ko. Saka yung harap siguro nasa 10 to 12, ganon. Ito, tingnan natin kasi yung presyo nito doble ng presyo ng gulong sa Honda. Pero siyempre, what I'm paying for is number one is yung performance. Siguro secondary na lang kung malalaman natin in the long run kung tatagal ba tong gulong na to. Hopefully magtatagal para maging sulit talaga. And yun, bibigyan ko na lang kayo ng update. So far, yun nga, ito yung first time na nagpalit ako from stock to other brands or aftermarket na mga brands ng gulong or third party na brands. So again, this is your boy Jake at bye bye.